mo kami kung paano bubuksan ang aming isip at puso upang tanggapin itong dakilang handog na laging nakalaan at gusto mong ibigay sa amin. Kayo po ang mangaral, mangusap, magpagaling sa mga sakit ng aming isip at damdamin, at kayo po siya, Panginoon, ang maitaas sa aming kalagitnaan. Be our preacher, our teacher, and healer, Father. We seek you in the name of Jesus, your Son, our Lord, our Savior and friend. Be and stay happy. Happy ba kayo? Sana totoo, ha? And do you stay happy? O ang dali-daling mawala yung kaligayahan, sa isang ihip ng hangin, tanggal agad. Psalm 63:1, You are my God, I worship you. O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Very interesting yung pagtagalog ng worship. Nagkaroon ng added meaning yung hinahanap. At dapat hinahanap-hanap ng tao ang pagsamba dahil napakaraking ligaya ang natatamasa ng taong sumasamba. Habang itinataas mo ang Panginoon, kasama kang natataas dahil lagi kang isinasama ng Panginoon. Pero pagka hindi mo pinapansin ng Panginoon, ini-ignore mo siya, siya ibinababa mo, kasama ka rin bababa. Kaya ang taong nagtataas ang pangalan ng Panginoon ay lumiligaya rin kasi hindi kanya iiwan habang itinataas mo siya. Be happy, worship the God revealed by Jesus. Bakit sinabi natin the God revealed by Jesus? Because there are many misrepresentations of God revealed by many false prophets, by many unkind teachers, unenlightened preachers. So, if you want to be happy, worship the God revealed by Jesus. Kasi meron nga worshipful, pero ang sinasamba hindi yung uri at anyo ng Panginoon ng ating Diyos sa langit na ipinakikilala ng Panginoong Jesus. Kaya ang pagsamba tuloy nagiging oppressive, nagiging restrictive, at nagiging dahilan ng marami pang mga lungkot at takot. Bakit yung imahe ng Ama na ipinapakilala ni Jesus ang dapat nating sambahin at makilala? Because Jesus is the true and faithful image of God. Walang iba nahihigit kay Jesus bilang pinakamalinaw na imahen, pagpapakilala ng Ama sa langit. Colossians 1:15, si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Ang Diyos ay di nakikita. Sa Old Testament, pag nakita mo ang Diyos, mamamatay ka. Pero ipinakita ni Jesus, nakikita na tuloy ang Diyos sa pamamagitan ni Jesus. A distorted image of God was presented by the Pharisees. And it continues to be presented by many teachers and preachers, a distorted image of God. Kaya pinagbabawal ng Diyos ang paggawa ng mga Diyos-Diyosan. Hindi lang ito mga rebultong kahoy o bato. Ito yung mga rebultong nasa loob ng isip ng tao. Yung kinakatahan ng isip natin na itsura, karakter ng Diyos na mali naman. So maraming imahen, hindi lang yung physical na pinanggigigilan ng mga Bible-based Christians. May mga imahen na nasa loob ng utak, doon nakaukit, na ang Diyos ay malupit, ang Diyos ay galit, ang Diyos ay ganito, ang Diyos ay nakakatakot, na mga imahen na itinuwid ng Diyos sa pagpapakilala niya sa kanyang sarili sa pamamagitan ni Jesus. Jeremiah 5:31, doon sa mga natuturo ng mga baluktot na aral tungkol sa Diyos, pawang kasinungalingan ang pahayag ng mga propeta, ang kanilang utos ang sinusunod ng mga pare. So nakikita niyo sa buhatan ng prophet at ng priests sa Israel, sinasabi ni Jeremiah, kabalbalan ang itinuturo ng mga propeta, kaya kabalbalan din ang sinusunod at ipinasusunod naman ng mga pare sa mga tao. Kaya ipinadala si Jesus para ituwid ang mga kabalbalan na yan. Isaiah 29:13, sasabihin naman ni Yahweh, sa salita lamang malapit sa akin ang mga taong ito, at sa bibig lamang nila ako ay ginagalang. Subalit, inalayo nila sa akin ang kanilang puso, at ayon lamang sa utos ng tao ang kanilang paglilingkod. Si Yahweh ang nagsasabi. Yung mga religious activities sa mga tao na yan, di ko yan gusto. Kasi imbento lang nila ang pinagmumula ng mga kautosan na yan. Nakaka-oppress, nakakapagpalungkot, nakakabawas ng ligaya ng buhay. Therefore, presenting
or misrepresenting God. Mark 7:8, sabi ni Jesus, sa mga religious people of His time, binabaliwala ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo yung mga tradisyon ng tao. Sa makatuwid, ang napakaraming katuruan sa lumang dipan, ginagawa ng mga Israelita, pinagpapakamatayan nilang sundin, sabi ni Jesus, tradisyon lang yan ng tao. At kasama doon ang lahat ng itinuwid niya. 10 walang gagawa pag Sabat, bawal ang kumain nito't gano'n, ng mga babae, bawal sa ministry, etc., etc. Sabi niya yan, gawa lang yan ng tao. Kaya itinuwid niya. Worshiping God as presented, as represented by Jesus, gives salvation, acceptance, not rejection, peace, not trouble, rest, which all amount to happiness. Pag sumamba ka sa Diyos, Diyos na ipinakikilala ni Jesus, ang bunga sa buhay mo noon, happiness. Gaan, hindi bigat. Laya, hindi tanikala, hindi kulungan. But worshiping the distorted image of God, misrepresented by many religious teachings, gives judgment, stress, and fatigue. Kaya marami mga tao habang nagiging mas religyoso, mas napapagod, mas sumasama ang ugali, mas lumulungkot, mas nagigilty. Pagka ang inuna mo ay mga kautusan, mga tradisyon, mga conservatism, hindi ka liligaya. Galatians 3:10-11. Ang lahat ng nagtitiwala sa pagsunod sa kautusan ay nasa ilalim ng isang sumpa. So, sunod ka ng sunod sa kautusan dahil doon ka naghahanap ng ligaya, doon ka naghahanap ng kaligtasan. Sabi gano'n, daig mo pa ang isinumpa, daig mo pa ang nakulam, daig mo pa ang nagkaroon ng parusang buhat-buhat mo. Sapagkat nasusulat, sumpain ang hindi sumusunod sa lahat ng nakasulat sa aklat ng kautusan. So pagka ikaw ay nagpailalim sa kautusan, dapat sundin mo lahat. Kasi pag meron kang hindi nasunod, sinusumpa ka. Pero may choice ka na hindi magpailalim sa kautusan, kundi magpailalim sa pag-ibig ng Ama na ipinakilala sa pamamagitan ni Jesus. So pumipili ka, law or grace? Grace or works? Righteousness that is achieved by your own deed or righteousness that is received free from God through Jesus? Pag pinili mo ang kautusan, para kay sinumpa. At pag nagpapailalim, nang iilalim ka ng mga tao sa kautusan, dinadala mo sila sa kautusan, isinusumpa mo sila. Kasi binibigyan mo sila ng mga bagay na di naman nila kayang sundin, magigilty lang sila. Makokondemn lang sila. Ngayon, pag pinaghalo mo si Jesus at ang kautusan, kabaitan ng Diyos at lupit ng law, yung sumpa at yung blessing, lito ka. Kaya may mga araw na masaya ka, may araw na hindi, may araw na tahimik ka, may araw na magulo ka. Lito ka kasi pinaghalo mo yung dalawang di dapat paghaluin. Verse 11. Malinaw na walang taong pinawawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan. So pag sinikap mong sukatin ng iyong sarili, timbangin ang iyong sarili sa kautusan, lagi kang bagsak. Sayang ang religion. Walang dinalang kapayapaan, kaguluhan lang. Matthew 23:2 and 4, sabi mismo ni Jesus, ang mga tagapagturo ng kautusan at ang mga pariseo, ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moses. Nagpapataw sila ng mabibigat na pasanin sa mga tao, ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagpasan ng mga iyon. Pag sumunod ka daw sa mga pariseo at yung mga modern versions nila today, kasi sinasabi nila, tagasunod sila, tagapagpaliwanag ng utos ni Moses, dinadaganan kanila ng ubot ng bigat na dalahin at hindi kanila tutulungan sa paghihirap mo. In fact, dadagdagan nila yun ng pag-uusig at paghuhusga tuwing kulang ka. Lagi ka namang kulang. So, lagi kang pagod. So, be happy
Worship God as presented by Jesus. Anong Diyos ba yung ipinakilala ni Jesus? Ba't siya ipinadala? Para ituwid ang mali, itama ang liko, liwanagan ang madilim. Ipakilala ang Ama sa tamang paraan. Napakahalagang makilala ang Ama sa pamamagitan ng anak. Because He is the image of the invisible God. So stay happy. Keep worshiping. Pwede ka naman magdasal sa bahay eh. Pwede ka naman magbasa ng Biblia sa bahay. Pero bakit pa magpapagod ka, tatawid ng ulan o alikabok, init o lamig? Because there is happiness in corporate worship. Pagka mga anak ng Diyos ay nagsasama-sama para magpuri, magpasalamat, bumababa ang luwalhati ng Diyos in a very special way. So defend and protect your worship from the thief. May magnanakaw eh. Ninanakaw yung worship. In fact, dumating ka na nga sa worship place, hindi ka pa rin maka-worship kasi nainis ka, nanakawan ka na naman. Kasi naghanap ka ng mali, nanakawan ka na naman. O nagpapaabala ka sa text sa'yo na wala namang katuturan habang nag-worship ka, nanakawan ka nun. Kaya textan mo, hoy, magnanakaw, tumigil ka. Ninanakawan mo ka ng worship time ko eh. Diba? Yung mga dumadapo sa isip mo na kung ano-anong mga guni-guni, mga alalahanin, dinanakawan ka. Nandiyan ka na nga, nanakawan ka pa rin. Sayang naman. Buti pa, hindi ka na dumating, hindi ka nagastos ng pamasahe, oras, yung pala nananakawan ka rin eh. Kaya dapat ipaglaban yan. John 10:10, dumarating nga magnanakaw para lang magnakaw. Pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay na masaganang lubos. At yun ang gusto ng Panginoong Diyos, ang Ama sa langit, na ibibigay ni Jesus sa atin, kalinawan ng isip para tayo lumigaya sa buhay. At isa doon, maunawa natin yung ligaya, ma-enjoy natin yung ligaya ng pagsamba. There is happiness in worship. Marami sa mga nade-depress, isa sa mga nangyayari sa buhay nilang unang-una, tumitigil silang mag-quiet time, manalangin, mag-devotion. Tapos tumitigil sila na mag-Bible reading, tumitigil sila mag-pray, at tumitigil silang sumali sa family, group, corporate worship. Kaya palala ng palala. Psalm 89:15, mapalad ang taong sa'yo'y sumasamba. Sa pagsamba nila inaawitan ka, at sa pag-ibig mo'y namumuhay sila.